May tuturing ng pinakamakasaysayan buwan para sa ating mga Pinoy ang paparating na buwan ng Hunyo. Dito kasi natin nakamit ang ating kalayaan bilang isang bansa. Kaya ang buhay naman ng kwento namin mga ka-wonder, ilang yugto sa kasaysayan na di masyadong napagtutuunan ng pansin. Pero di matatawaran ang halaga. Tulad ng kwento ng batang ito na naka-short at sando lamang, bakit nga ba nasa pera? Ang ating mga katipunero may pasaporte ring bitbit kahit bibiyahe lang sa mga probinsya? At nakalulungkot lang isipin ang kawalan ng pagpapahalaga ng ilang tao sa nakaraan, sukdulang ibenta ang ating kasaysayan. I wonder, siyasatin at himayin mga hindi mabibiling ambag ng kasaysayan. Ang mga madamdaming tagpo sa 1986 People Power Revolution o EDSA People Power 1, nakaukit din sa ating unang bersyon ng tig-500 pisong perang papel. Sa harapan ng larawan ni dating Senador Ninoy Aquino, pangunahing mukha ng oposisyon. Sa likod na bahagi ng pera, makikita ang isang babaeng may dalang basket ng bulaklak. At isang batang lalaking nasa 2 taong gulang lamang, naka-shorts lang at puting sando. May hawak na isang rosas at iniaabot sa isang sundalo. Pero ang larawan ng bata, hindi lang paglalarawan o kathang isip. 1986, February yun, nagkaroon ng snap presidential elections. Pinagtalunan yung resulta nung eleksyon na yon, si Senator Butz Aquino. Pinatawag nila yung mga supporters nila. Pumunta na kayo sa EDSA. Hinaharang nila yung mga bus, hinaharang nila yung mga kotse. May mga photojournalists na kinukuhanan yung pictures yung paligid. Merong isang babae na may dalang basket na nagpapamigay ng bulaklak. So kaya nasama yung bata doon na nagbibigay ng bulaklak. Kasi yun yung isa sa mga simbolo ng People Power Revolution. Tagumpay ng Pilipino at ng buong mundo. I wonder, sino nga ba ang batang ito? At bakit siya nasa gitna ng revolusyon sa EDSA? Nagsimula ang aming pagsasaliksik sa internet hanggang madaanan namin ng isang post sa social media na umaangkin sa katauhan ng bata sa larawan sa likod ng 500 piso. Ang nag-post sa social media, ang Filipino nurse sa Amerika na si Angelo, 38 taong gulang. Hindi raw malinaw sa isip ni Angelo ang mga nangyari noon, pero buhay na buhay sa kanyang alaala ang makasaysayang tagpo. Mag-3 years old ako nung time na yun. To be honest, wala akong natatandaan na specifically about the event. Pero mas nauunawaan ko yung nangyayari kung bakit ako napunta ng 500, ano yung storya. On the way dun sa Pasig, sa EDSA, yung mga magulang ko, nag-decide sila na bumaba kami, makiisa sa pagsasama-sama ng mga tao. Hindi nila namalayan na nakawala ako sa pagkakahawak sa akin ng nanay ko. At one point nakita nila ako na nag-aabot ng bulaklak. Ang mga inosenteng hakbang ni Angelo, matatala pala sa mga pahina ng kasaysayan ng ating bansa. Wala man sa aking meaning yung pag-aabot ng bulaklak ng bata ako. Pero habang lumalaki ako, nauunawaan ko na may impact pala yung action na yun. Si Angelo mayroon daw isang hiling na makitang muli at makilala ang sundalong nakaharap niya sa revolusyon sa EDSA. Although alam ko that that's historical, pero para sa akin, the history is not yet complete kasi hindi ko pa uli nakikita yung sundalo. Kumusta na kaya yung sundalo? Kumusta na kaya yung photographer? Nasaan na ang sundalo? Makalipas ang halos 4 na dekada, buhay na buhay pa rin ang mga imahe ng EDSA sa mga larawang kuha ng yumaong litratistang si John Chua. Pagtatapat ng kanyang may bahay, hindi raw nila inasahan na magiging bahagi ng kasaysayan ang imahe ng EDSA People Power na kuha ni John. He would shoot kasi maski na hindi assignment. He shot, he covered the People Power Revolution on his own. So he liked it because he saw this boy giving flowers to a soldier. Ang orihinal na larawan sa pera,
Tila bakas ng kasaysayan na malinaw pa rin ang mensahe. That simple image gives a great message to the world. Evidence ito. Kahit magkagulo-gulo tayo, may hope na mabuting tao ang mga Pilipino. Mabilis na kumalat sa social media ang paghahanap ni Angelo at ang tila missing in action na sundalo. Nasa Zamboanga raw. Nung time na yon na nag-post ako about 500, may mga kamag-anak siya na nag-post din na makukontak mo si Mar Abanes sa ganitong account, mga ganyan. Nung na-discover ko na si Sir Mar yung nag-comment dun sa pinost ko sa social media, kinontak ko siya. Ang pinaka-reason sa pag-uwi ko is this is 39 years in the making. We are making history in our own little ways. Para sa akin, itong pangyayaring ito na magkikita kami uli, isang pananariwa ito ng kung ano man yung nangyari 39 years ago. Ang pinaniniwalaang sundalo sa 500 pisong papel, si Second Lieutenant Mario Abanes na bagitong sundalo lang noon. Ito na, si Tatay Mario ngayon. 65 taon na. Retiradong Marine Officer mula sa 5th Marine Battalion. Nung time na yan, ang batalyon ay assign ng Tawi-Tawi. And then, ako na dito sa Zamboanga rin, yung kumpanya namin. Dumaan yung batalyon dito, kinuha kami at sumakay kami ng C-130 dahil nagkakagulo na raw sa Manila. So, yun na-deploy kami doon sa EDSA. Sa Zamboanga, namamalagi si Tatay Mario kasama ang pamilya. Pero kahit wala na raw siya sa serbisyo at saan man daw siya mapunta, kasama raw niya ang alaala ng bata sa EDSA. Ngumingiti yung bata eh. Bulaklak po, sabi niya. Yun, nung hinawakan ko pa yung ulo niya. Then, nakita ko na lang na naghanap yung nanay niya na tatakbo doon papunta doon sa bata na katabi ko na yung bata. 5 minutes siguro bago nakarating yung nanay. Nung nakita namin itong 500 piso, yung picture na ito, lookalike talaga si Mario Abanes. Kasi matagal ko nang kasama sa 5th Marine Battalion po. Ang mission namin is to maintain peace and order. Wala kami dapat saktan, wala kami dapat sigawan. Parang yung bata na yun sa tingin ko, parang ibubuwis niya rin talaga yung buhay niya para sa paggagawa ng peace sa panahon na yun. Nagkataon naman na sa grupo namin, si Abanes ang nabibigyan niya. Nang malamang gusto siyang makilala ng bata sa larawan ng si Angelo, agad na ganda si Tatay Mario para sa kanilang muling pagkikita makalipas ang halos 40 taon. Mula sa Zamboanga, bumiyahe pa Maynila si Tatay Mario. Si Angelo naman nagbalik bayan mula Amerika para dugtungan ang kanilang kasaysayan. Nanlalamig yung kamay ko, nagbabasa yung kamay ko, sa totoo lang. Kasi yung 39 years, hindi ko alam na mangyayari pa. Hindi ko alam na mangyayari yung pagkikita. Pagkakaroon tayo ng pagkakataon na yung ilan sa mga nasa likod nitong 500 piso, ang ilan sa kanila ay pagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala at makita sila. Ito yung unang pagkakataon na makaharap sila sa publiko. Ito ho siya ngayon, si Ginoong Mario Abanes. Siya po ay retired na sa kanyang serbisyo. Makakasama din natin yung pong kumuha ng larawan. Ito yung asawa ho niya kasi ito yung kumuha ng larawan na si John Chua ay sumakabilang buhay na. Kaya ang makakasama ho natin ay yung kanyang mismong asawa na si Harvey Chua. Yan. Siyempre masaya talaga ako, ma'am. Kasi nung time na yun, nung nag-retraining kami dito sa Manila, bumili yung kasama ko, si retired na rin, ma'am, si Master Gamit Sergeant ito. Rolly Baldo. Yung ma'am, People's Power Book, ito yung malaki talaga. Nung una, sinabi, Sarge, ikaw ito. Nakita niya yung picture. Hindi rin ako maniwala, ma'am. Pero nung tinignan ko, ay ako nga pala. Ma'am, kayo ba? Ano pakiramdam niyo po na yung kuha ng asawa niyo
ginamit ho dito sa ating 500 piso. We were proud naman that ginamit so as our gift to our country. Makikita din ho natin dito kung may hawak kayong tigli 500 piso sa mga oras nito. May bata ho dito eh. May bata talaga sa harap niyo. Anong ginagawa ng bata? Bata? 3 years old yan siya, 3 ma'am. years old siya. Anong ginagawa? Nanghihingi ng pera? Nagbigay ng bulaklak? Anong? Nakapulot ng bulaklak, ma'am. Rose ngayon, ma'am. 2 pula na yung rose, tapos isang puti. Sa mga oras na ito, wala kaming kaalam-alam ni Tatay Mario na si Angelo, heto't muling binuhay ang kanilang makasaysayan tagpo. Oh my gosh! Ayan! Why? Ito yung bulaklak! Pakalipas ang halos 4 na dekada, ang bata at sundalo naging simbolo ng revolusyon, muling nagkita. Tumatayo naman ang balahibo ko dito sa pagtatakbo ito. Parang gusto ko maiyak. Nakakaiyak naman to. Bakit Maalala ka ko yun. ando doon? Batang-bata ka. Opo. Bali, nasa biyahe po kami. Naabutan po kami ng traffic. Tapos sabi po dun sa balita, sabi ng kwento ng nanay ko na mapayapa naman po yung gathering ng mga tao dun sa EDSA. Bumaba na lang kami, makiisa kami sa mga tao. Tapos, nawala po ako sa site nung parents ko po, nawala ako. Nakita nila, malayo na ako, nag-aabot ako ng flowers sa ground. Tapos inaabot ko po yung bulaklak sa mga sundalo. At talaga? At yun po yung aktong nakunan po ng asawa ko ni Ma'am Harty. Nare-recollect ko na lang po habang lumalaki ako, napakagandang pangyayari po pala yung nangyari noong 1986. Si Tatay Mario, walang pagsidla ng tuwa. Siyempre masaya ako dahil nakita ko, ma'am. Kasi that time, nung nangyari yun nung sa EDSA, 26 years old ako, kasi 3 years old. Oo nga, oo. Tapos, tinanggap mo naman yung inabot niya sa bulaklak, di ba? Opo, ma'am. Tinanggap? Tapos sinawakan ko yung buhok niya noon. Ikaw! Pero malala ko talaga, ma'am. Ikaw, Jello, parang ano siya, mission accomplished ka ngayon. Hindi po ako makapaniwala na magaganap po itong pagkakataon na ito na magkikita po kami. Because for so long po ang iniisip ko, kumusta na po kaya yung sundalo na nakita ko po 39 years ago. Ang unang fear ko po noon, buhay pa po kaya siya. Oo. Di ba po? Kasi anything can happen po, sundalo po yun. May chance pa kaya na magkita kami. Parang tatay mo yung nakita mo, ano? Opo. At yun na ngayon. Naging espesyal pa ang makasaysayang muling pagtatagpo dahil nagpadala rin ng regalo ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kopya ng lumang 500 piso kung saan bumida sina Angelo at Mario. Si Harvey Chua, binigyan din ng espesyal na kopya ng original na larawan ng dalawa. I hope we don't forget the gains we got from the people back. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you. Para mas sulit ang pagkikita, binisita rin ni na Angelo at Tatay Mario ang may bahay ng litratistang si John Chua na kumuha ng kanilang larawan, kasama ang matalik na kaibigan ni John na si Tonet Rivera. So, this is the original photograph that John took. No? So, that's you. So, kung nahuli lang si John ng konti sa pagkuha ng picture na to, hindi na natuloy yung picture na ito, at saka picture na ito, at saka yung picture sa libro dahil susunduin ka na nung nanay. Yes po. Si Angelo bumalik rin agad sa California para sa graduation sa kanyang degree na Master of Science in Nursing. Habang si Tatay Mario, ikinuwento sa amin na may kailangan pa raw siyang ayusin sa Maynila tungkol sa kanyang pagre-retiro sa serbisyo. Tatay Mario, kumusta po kayo? Okay lang, ma'am po. Tapos may isa raw kayong hiling na dekada na sa inyong pagiging sundalo. Ano daw yung hiling yung yun? Mga awards ko sana, ma'am, kung Mga awards kung niyo? pwede pang... Yung mga makuha nyo. Yes, ma'am. Ano ho ba yung mga awards niyo? 2 gold cross, ma'am. Military Merit Medal. Ngayon po, mayroon pong simpleng regalo ang I Wonder. Ayan. Sa inyo. Ay, laki nito Ate tayo. O, laki ng ribbon. Tay, buksan mo ito. Ito'y amunting pagkilala ng I Wonder sa inyo. Sirain mo, Tay. Yun. Sige, Tay. Sirain mo na yan. Ay, ano ba yan? Wow. Ay, salamat, Lord! At nabigay din pala sa akin. Ano tayo, kumpleto na ba ang iyong pagiging sundalo?
Ma'am, kumpletong-kumpleto naman. Maraming salamat po. Madalas, hindi napapansin sa mga pahina ng kasaysayan ang maliliit na pangyayari pero may mahalaga palang ambag at aral. Ang kasaysayan ng isang bansa ay di lamang dapat nasusulat sa pagkapanalo o pagtalo sa isang laban, kundi sa bawat hakbang ng mga taong umukit nito, pag-alala na walang katumbas na halaga. Sa panahon ngayon, hindi na mahirap ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar, lalo na kung dito lang sa atin. Di tulad nung unang panahon na pahirapan bago makapagpalipat-lipat ng lugar, lalo na nung panahon ng giyera. Kailangan muna ng safe conduct pass na mistulang pasaporte para makabiyahe. Panahon ng himagsikan, nagkakaroon sila ng maraming checkpoint and then ilalabas mo yung passport. Pero hindi ibig sabihin niya na babiyahe ka sa abroad. Actually, from lalawigan, from town to town, bayan to bayan, kailangan mong pakita yung katibayan. So actually, this is like a form of a visa. Ito mga visa requirements niya na meron siyang position noon sa or current position within the revolutionary forces. Ang mga safe conduct pass o mga pasaporteng ito, nagsasaad ng pangalan ng may-ari, lugar na pinanggalingan at pupuntahan, mga petsa at lagda. May tuturing na mahahalagang pahina ng kasaysayan, kaya mainit sa mata ng mga kawataan. The Philippine Insurrection Records, sometime ng mga 1980s, may mga malaking nakawan nangyari dito sa National Library. In fact, ang estimate is 10,000 documents were taken out maybe over 5 years, 5 to 10 years. Unti-unting pinupuslit yung mga document. Nung unang pinag-aralan ang dokumentong ito, inakalang isa lang itong papel na gamit sa eleksyon, kung saan halal ang isang Policarpio Buenavides bilang kapitan. Pero sa patuloy na pag-aaral, napag-alamang wala pala itong koneksyon sa eleksyon at isa pala itong pasaporte. Sa mga mahihilig mag-shopping dyan, imamind ko ba agad kung ang inilala ko online, mga pahina ng ating kasaysayan? Tulad ng dokumentong ito mula pa noong 1896, panahon ng revolusyon laban sa Espanya. Add to cart na ba agad-agad? Pero tila di pa naman huli ang lahat. Nitong Abril lang, may nagmagandang loob para sinupin ang isang yaman ng ating kasaysayan. Sa pakikipagtulungan ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines, ang isang dokumentong pagmamayari ng isang nagngangalang Policarpio Buenavides. Ang petsa at lugar na nakasaad sa dokumento, ika-10 ng Enero taong 1896, mula pa sa Malasiki, Pangasinan. Naibalik ito sa pambansang aklatan. Unfortunately, yung mga bumibili ng mga dokumento ay hindi mga historian. Wala silang interest para malaman yung kasaysayan ng Pilipinas. Ang interest nila, yung autograph, yung lagda. Pero care nila kung ano yung laman ng mga documents. Ang mga ganitong dokumento, mabibili raw online sa halagang $50 o mahigit 2,000 piso kada piraso. Lahat ito were discovered by Dr. Richardson, our foremost expert on the Katipunan, in an online selling platform. Ito yung pinaka-recent na retrieval ng National Library. Also was found out by Professor Richardson, and the way he found out was because of this very faint pencil outline, pencil numbers, na prove it is part of the Philippine Insurrection Records. Para alamin pa ang ibang detalye ng pasaporte at makilala si Policarpio Buenavides, to the rescue naman ang historian na si Professor Melchor Orpilla ng Pangasinan State University. Napaka-importante na makakita ng mga pruweba na may mga lokal na mga tao sa Pangasinan
na sumali ng 1897 sa Katipunan na itinatag ni Bonifacio. Pero pag-amin ni Professor Orpilia, hindi raw matunog ang pangalan ni Policarpio Benavides sa Pangasinan kahit pa ito nanungkulan bilang kapitan. Meron akong nahanap na pangalang Don Policarpio Benavides, pero siya ay taga Sampaloc. At ang record na nahanap ko ay isang census noong 1881 sa lugar ng Sampaloc sa Maynila. Hindi man nabigyan linaw pa ang pagkatao ni Policarpio Benavides, tuloy pa rin daw ang pagsasaliksik sa kanyang ambag sa kasaysayan. Gamit ang kanyang lumang pasaporte, pabalik sa nakaraan. Sa pamamagitan ng kasaysayan, muli nating nasusulyapan ang nakaraan at nagkakaroon ng gabay sa kinabukasan. Kaya dapat ipreserba at pangalagaan. Sa ating pambansang aklatan, pagpasok pa lang sa Filipiniana section, hubungan agad ang iba't ibang dokumentong naglalaman ng mga mahalagang kwento ng ating kasaysayan. Meron po yung kopya na microfilm na ginawa sa US bago isauli. So pagka may itsura lang, pwedeng ikumpara doon sa ating microfilm. Meron din po yan yung tinatawag na index o listahan. Nandun po nakalagay kung ano yung laman, ano yung sukat. Mula sa masusing pagsusuri, mabusisi naman ang paglilinis sa mga makasaysayang papeles. Kinakarin pala. Yung una po natin gagawin, ma'am, ay dry cleaning. Para bago natin siya i-encapsulate, malinis yung document. Okay? So, ganito po siya yung paggawa, ma'am. Lagi siyang palabas, outward po, pero gentle stroke lang po ng brush. So, dapat maano yung hawak dito? Yes po, parang soft lang siya, tapos ganun lang Pag siya, ganun ma'am. lang? Yes po. Tapos Ganun. lagi siyang palabas para hindi po bumalik sa atin yung Ano yung mga inaalis dito nadadust pag off. binalis Yung mga alikabok niya. Pagkatapos malinisan, sunod na ibinabalot ang dokumento sa polyester film, isang klase ng plastic na acid-free para maiwasang mamasa. Kailangang isil ng mabuti ang bawat sulok at mag-iiwan lang ng maliit na buta sa bandang itaas para makapasok ang hangin at hindi dumikit ang papel. Sealed na yan. Yan, na-encapsulate na bali natin yun. Encapsulated na yan. Yes, Anong po. susunod dyan? Ang ginagawa namin, binabarcode namin siya. Pag Ganito na siya. i-display nyo, ganyan. Ganito na siya, ma'am. Panawagan ng National Library sa mga kolektor ng mga lumang dokumento. Maaari ninyong isoli lahat ng mga dokumento na missing, na padala na lang ninyo anywhere, leave it, at wala nang magka-question sa inyo. Tungkulin ng bawat isa sa atin ng pag-aaral at pagtuturo ng ating kasaysayan. Yan ay ating pagkakakilanlan. Kung may pagkakataon at kakayahan, tumulong tayo sa digital preservation ng ating kasaysayan at kultura. Gamitan ng social media sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman. At labanan ng anumang uri ng historical revisionism o pagbabago sa mga tunay na pangyayari sa nakaraan at ipaglaban ng makatarungan at makatotohanang bersyon ng kasaysayan. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.